Hello naman dyan. Eto, nag-crave nga ako sa dinuguan, kaya eto, naghihiwa na ako ngayon ng bawang. Isang buong bawang nga pala yung ginamit ko dyan, at hindi ko na masyadong dinurog-durog kasi sa lahat ng ayaw ko ay yung naghihiwa ng bawang. At sinunod ko na nga yung sibuyas, hiniwa ko lang ng simple, isang buong sibuyas lang din yung ginamit ko. Depende sa inyo kung ilang sibuyas ang gusto nyong gamitin. So, nung natapos na nga yung sibuyas ay sinunod ko na yung lemongrass. Napakatigas naman nga naman ng lemongrass. Pero ang ginawa ko dito ay dinikdik ko lang ng kaunti. Ang lemongrass ay pampabango sa ating dinuguan. At sinunod ko na rin ang siling haba. Dalawa yung siling haba ko, yung isa ay hiniwa-hiwa ko ng maliliit para mas mabango yung ating dinuguan. At pagkatapos, yung isa naman ay hiniwa ko lang ng tatluhan. At ayan nga, nang matapos ay kumuha ako ng dalawang siling maliit, medyo dry na nga siya, pero okay lang yan, maanghang pa rin yan. At pagkatapos ay yung ating sayote. Yes po, naglalagay po ako ng sayote sa dinuguan, pamparami na rin. Siyempre, tatanggalin muna natin yung dagta. Tatlong sayote nga pala yung binili ko at napakamahal nga naman talaga ng sayote dito sa UAE. Yan po ay 9 dirhams na. Maliliit lang yan. So, binalatan ko na nga yung ating sayote at pagkatapos nating mabalatan yung ating sayote ay hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliliit na cubes. Nang matapos ko na ngang hiwain yung 3 piraso ng ating sayote, ay naku po, ang ating dugo ay frozen na frozen pa. Pero nilagyan ko na lang ng kaunting suka. So habang inaantay natin yung ating dugo na lumambot at maging liquid, atin nang uumpisahan ng ating pagluluto. Nilagay ko na nga yung ating kawali, pinainit, at nang uminit na nga ay naglagay na ako ng mantika. At yung mantika ay medyo dinamihan ko kasi gusto kong i-crispy yung parte ng mga matatabang baboy. Nilagay ko na nga yung bawang, pinagsama-sama ko yung sili at yung siling maliit. Igigisa lang natin siya at antayin lang natin mag-brown ng konti at maaamoy nyo yung bango ng siling green. At pagkatapos nga at nag-brown na ay isusunod na natin ang ating sibuyas. Igisa lang din natin yung sibuyas kasama ng ating bawang at sili. Tansyahin nyo lang, baka masunog yung bawang na ginigisa natin. At pagkatapos niyan ay inilagay ko na yung pinakuluan kong belly. Ito kasi ay may mga taba-taba. Ayoko kasi ng mataba, kahit belly pa yan. Nilaga ko na nga pala yung pork belly natin. Yan ay medyo may laman-laman din naman at may taba-taba. Alam mo naman ang belly. Kaya nga ang gagawin ko dito, since ayaw ko ng taba, ay piprituhin ko muna siya ng konti. Ingat lang kasi talagang ito ay tumatalsik. So ang gagawin natin ay halu-haluin natin para naman hindi masyadong masunog yung ating mga bawang at sibuyas na ginisa natin. Kailangan ito ay crispy at brown na ang kulay ng ating pork belly taba. Kasi napakasarap nito na ihalo sa dinuguan. Pwede naman natin takpan ng mga ilang minuto para naman maprito ito ng konti. Mga ilang minuto ng halo-halo, takip at halo, at ayan na nga, ito na ang ating pork belly taba. Brown na siya at crispy. Sa totoo lang, ito pa lang ay ulam na. Pero ngayon ay ilalagay ko na rin yung may taba-taba at pero mas maraming laman na parte ng ating pork belly. Gaya nga ng sabi ko, napakuluan ko na rin ito. Kailangan nating takpan ulit para ito ay mag-crispy ulit. Siyempre, mas crispy na ulit yung ating pork belly taba pag yung laman ay crispy na. Pagkatapos nga ng mga ilang minutong halo takip ay ito na ang naging resulta ng ating karne. Napakasarap nito guys, ito pa lang ay ulam na. So ngayon ay haluin natin ng konti, saka natin sasangkapan ng paminta. Tapos lalagyan natin ng asin na pampalasa. Depende sa inyo kung gaano kaalat ang gusto nyo. Tapos ilalagay na natin yung suka.
Ako kasi guys ay sinadamihan ko yung suka at pagkatapos ay ating takpan at hayaan nating maluto yung suka sa ating karne. At pag nawala na yung amoy ng suka ay pwede na nating buksan at haluin na natin para naman mag-mix yung flavor ng suka sa lahat ng karne. Naglagay na rin ako ng isang pirasong cubes na pampalasa pero depende sa inyo kung gusto nyong lagyan o hindi. Saka ko nilagay yung tanglad at hinalo-halo ko na muna and then takpan nyo lang ng mga ilang minuto. Pagkatapos ng ilang minuto ay eto na yung ating karne, mas crispy na siya at mas brown. Ngayon ay nilagay ko na yung ating dugo na may halong suka. So hayaan lang natin siya na kumulo at halu-haluin lang natin siya para hindi masunog yung ating dugo o magbuo-buo. Importante na lagi nyo nga haluin pag nilagay nyo na yung dugo kasi ang dugo ay mabilis magbuo-buo. Nagdagdag ako ng kaunting toyo na pampalasa. And then pagkatapos ay halu-haluin natin ulit. Kung makikita nyo napabayaan ko lang ng konti ay nagbuo-buo siya sa gilid. So haluin nyo lang ng haluin hanggang ito ay medyo maluto na ng konti at maging dry. Nang maluto na ng konti ay akin nang sinunod yung ating sayote. Nilagay ko na yung ating sayote na hiniwa kanina. Yan ay ang 3 pirasong sayote at syempre mabilisan lang dapat at kailangan haluin mo ulit. Kung makikita mo ay dry na siya kasi nga hindi pa tayo naglalagay ng tubig. So this time tayo ay maghahalo ng tubig. Dinamihan ko yung tubig kasi para naman kasabay ng pampalambot ng sayote at mahalo na rin yung lasa ng dugo sa tubig. Kung gusto nyo ng dry ay maglagay lang kayo ng kaunting tubig pero kung gusto nyo ng masabaw ay damihan nyo. So takpan lang natin at pakuluin na natin. Pag kumulo na, syempre ihalo muna natin ulit at makikita nyo nga na nagmamantika na yung sabaw ng ating dinuguan. So takpan natin ulit para lalo magmantika at mawalan ng kaunting tubig yung ating dinuguan. So after ng pangalawang takip natin ay ito na ang resulta ng ating dinuguan. Marami man akong nilagay na tubig kanina pero dahil pinakuluan ko ng pinakuluan, ito ay nagmamantika na. Sapat lang yung sabaw, sapat lang yung sauce na meron sa ating dinuguan. Ngayon ay luto na yung ating dinuguan, ay ready na tayong kumain. Masarap iserve sa mainit na kanin ang dinuguan. Depende sa inyo kung gusto nyo ng puto. Well, anyway, kain tayo guys. At sana may natutunan kayo sa video na ito.